Tatay Digong. Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Ako minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya, hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi lang niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, hindi na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para humaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Muli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Medjaldea, nakapaa siya.
Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong, dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medjaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manginahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na mangayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Makikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Isipin niyo, Setyembre. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Eh kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo. Sa Bahrain, meron isa dyan na sentensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito, gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito bakit baliktad? Bakit ay pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, magtulungan tayo na may balik si Tatay Digong dito. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika,
Marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan, payagan na magkaganon. Ikiusap po ko, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganon kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid kong Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya ang lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Alam niyo, ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil dun sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo pa. Sa banyaga pa. Mahal niyo si Tatay Digong. Mahal natin si Tatay Digong. Magkaisa tayong lahat, mga kababayan ko. Alam niyo ngayon, daming naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam niyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang pag namatay ang buklatin nyo ang katawan. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Si Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan.
Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? 6 na buwan. Pagkakain mo yung medisina. Kung narinig lang tayo ni Tatay Digo ngayon, alam na alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, nangungulila. Kasal tayo. Duterte! 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 Sa mga kasamahan kong kandidato, magkaisa tayo, tulungan natin, Tatay Digo. Ang kapanalunan ninyo ay kapanalunan ng bawat Pilipino. At kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digo. Ito pong kantang ito, since 1998, ito ang paborito niyang kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digo. Isa po itong spiritual song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon. Lahat po ito ay destiny. Sabi niya noon sa akin, destiny niya po ito. Destiny niya maging presidente. Alam niyo, nung pinadala yung video sa amin, paglapag niya sa Hague, nakita ko talaga ang kabayanihan ni Tatay Digong, ang pagmamahal niya sa Pilipino. Isang tadhana ng isang probinsyano na naging ama ng ating bayan, na minahal tayong lahat, na totoong minahal tayo, totoong minahal tayo, pinaglingkuran niya tayo. When I am done and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you
Duterte! 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 Mga kababayan ko, ipagdasal rin natin ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte sa kanyang kaligtasan. Bring PRD home po. Ipagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang kaligtasan at kalusugan. In times of trial, moments so tough, we stand beside you for you're strong enough. Through the storm, you stand so tall. For the Filipino people, you gave it your all. Pray for your strength, your heart, your mind. Make peace around you in every climb through all.